happened, bastard? You're crying. Nakangising saad ni Kuya Lexus. Nakasalubong ko siya sa hagdan. Hindi siya concerned. Mas masaya siya sa nakikita niya. Hindi ko siya pinansin. Sanay na ako sa matalas niyang dila. Siguro ngayon magiging masaya na siya dahil mawawala na ako sa mansyon. Yun naman ang gusto niya at ni Kuya Peter. Ang palayasin ako. They both hate me. I hurriedly drive using the car that Tita Cordelia gifted to me. Di ko alam kung saan ako pupunta pero kilala ko si Dada. Kung hindi ako umalis talaga ipakakaladkad niya ako sa mga gwardya. Patuloy lang ako nagmaneho kahit hindi ko alam kung saan ako tutungo. Bahala na. Hindi ako pwedeng pumunta kay Tita Cordelia dahil paniguradong sila naman ni Dada mag-aaway kapag nagkataon. Hindi naman pwede kay Ate Sofia dahil narinig ko ang banta ni Dad dito. Ayokong madamay pa ito sa problema ko at mas lalong hindi pwede kay Mean. Sa unang pagkakataon hindi ko pwedeng takbuhan ng best friend ko. Malaki na ang kasalanan ko sa kanya because of that accidental night tapos nagbunga pa. Tumunog ang cellphone ko. Sinubukan ko itong baliwalain pero tila wala din akong balak tigilan ng tumatawag. Ate, where are you? I don't know. I really don't know where I am. At wala akong pakialam kung nasan man ako ngayon. Nababaliw ka niya ba? Paano kung mapahama ka? Bumalik ka. Gagawa natin ang paraan ng problema mo. Nag-aalala ang saad ni ate. I am sorry, ate. I said and hung up. Ayoko na madamay siya. Madami na siyang nagawa para sa akin. Sapat na iyon. Siguro tama magpakalayo-layo muna ako. Hindi ko inaasahang mabubuntis ako. Hindi ko ito ginusto pero walang kasalanan ang nasa sinapupunan ko. Bunga man ito ng isang pangyayaring hindi inaasahan, anak ko pa din ito. Hindi man ako masaya sa pagdating niya pero paninindigan ko ito. I'll be a good mother. Ipararanas ko sa kanya yung mga bagay na hindi ko naranasan pero gaya ko, hindi ko rin siya kayang bigyan ng buong pamilya. Nagpatuloy ako sa pagdadrive hanggang sa makalabas ako ng Maynila. It's more than 6 hours drive. Tumigil lang ako dahil napagod at ginutom na ako. I ate on nearest 24/7 fast food restaurant. Pagkatapos kumain ay nag-check-in ako sa isang maliit na hotel. It's almost 3 in the morning. Dala ng pagod, nakatulog din ako agad. Kinabukasan ay nagtungo ako sa pinakamalapit na ATM machine. Kailangan ko mag-withdraw ng pera. Wala na akong cash at kailangan kong bumili ng damit at personal necessities ko. Ngunit mapait ako napangiti. Ayaw gumana ng lahat ng cards ko. My dad freezed it. Sigurado ako. I look at my car. Wala pa itong 2 buwan mula nang iregalo sa akin ni Tita Cordelia pero wala na akong choice. This is my first car. A graduation gift. I value this so much pero kailangan ko ito ibenta kung ayaw kong pulutin sa kalsada. This cost millions. Enough for me to survive and start a new life. I touched my belly. For my baby. That's my story. Saad ko na matapos ko ikwento kay Margarita ang nakaraan ko. For the first time I opened up about my past. Hindi naman mala-telenovela ang buhay ko pero natatakot pa rin akong malaman ng iba ang kwento ko. Hindi naman kasi mauunawaan lahat ang nagawa ko. Aksidente ang nangyari sa amin pero nagbunga iyon na maaaring makasira ng relasyon ng iba. Now, I completely understand you. I completely understand your dilemma. You're still an amazing woman in my eyes. She said with a warm smile. Hindi mo sinasadya ang nangyari pero inako mo ang lahat. Hinayaan mong itakwil ka ng tatay mo. Sinalo mo yung sakit at hirap para lang hindi ka makasakit ng iba. Dahil kasalanan ko ang lahat. Siguro kung hindi ako naglasing ng gabing iyo walang nangyari pero may pagsisisi man, masaya pa rin ako na dumating sa buhay ko ang kambal. Hindi ko man inaasahan ang pagdating nila pero sila ang nagbigay ng kulay sa buhay ko. Isa lang naman ang gusto ko. Yung bigyan ng masaya at maayos na buhay ang kambal kahit hindi buo. Pero bakit kailangan pa umaulit ang nakaraan? Akala ko nakatakas na ako. Nagawa ko na ngang magtago ng ilang taon pero tila hinahabol pa rin ako ng nakaraan. You need to be ready. Hindi sa pinapakaba kita pero darating ang panahon na wala ka ng choice kundi sabihin ang totoo. Lalo na sa kambal. Sa ngayon, hindi pa sila nagtatanong tungkol sa ama nila pero darating yung time na sigurado magtataka sila kung bakit wala silang ama. Alam ko naman iyon. Minsan na nagtanong ang kambal at gumawa ko ng panibagong kasinungalingan na nagtatrabaho sa ibang bansa ang kanilang ama, kaya hindi nila nakikita. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan nila ako paniniwalaan dahil sigurado akong habang lumalaki sila, mapapagtanto nila na hindi ako nagsasabi ng totoo. I know,
But I'm not yet ready. Hindi pa rin ako handa at hindi ko alam kung kailan ba ako magiging handa. Natatakot ako paano kapag dumating ang panahon na nalaman niya ang tungkol sa kambal at kunin niya sa akin ang mga anak ko. Hindi ako papayag. Hindi ko maiwasang umugot ng malalim na buntong hininga. Hindi pa man nangyayari ang mga nasa isip ko ay natatakot na ako. Hindi mo naman kailangan na maging ready palagi. There's some things that happen unexpectedly. Just learn to face those unexpected things. Kasi minsan yung hindi natin inaasahan, yun ang nangyayari. Mas malaki nagiging impact sa atin. Gaya na nangyari sa'yo. You accidentally slept with him. Bear his child. Don't be afraid. Ang dami mo ng pinagdaanan, dapat matapang ka na. Namasa ang mata ko dahil sa sinabi niya. Iyon ang problema. Hindi ako kasintapang ng inaakala niya. Laga akong kinakain ng takot sa dibdib ko na mga posibleng mangyari. Nagkatinginan kami, malalim ang iniisip ko pero biglang nagliwanag ang kanyang mukha na tila ba nakaisip ng bright ideas. Wait lang, let me check. Baka naman kasi hindi gwapo kaya masyado kong problemado. Tumayo ito at nagtungo sa sala upang kunin ang cellphone niya na nasa bag niya. Nakakunot naman ang noo ko habang nakatingin sa kanya nang bumalik siya sa kinaupan niya. Heaven! Ang hot! Tumili pa ito. Heaven, kahit ako nasa kalagayan mo, ulitin ko. Kahit 100 beses pa ang pagkakamaling nagawa mo. Saad nito habang nakatutok pa rin ang mata sa cellphone na hawak. What do you mean? Bigla na namang nahanginin niyang utak mo. Seryosong usapan namin tapos biglang nag-iba na naman ang atmosphere dahil sa sinabi niya. Hindi na ako nagtatakang gwapo ang mga anak mo. Mukhang Diyos na bumaba mula Mount Olympus ang ama nila. Inagaw ko ang cellphone niya. Napapikit ako ng mariin. She is searching about Rafael. Anong ginagawa mo? Curious lang naman ako. Ikaw yung tipong hindi marupok pero 2 beses kang bumigay. Una, lasing ako. Lasing ka ulit. Pagtatapos dito sa sasabihin ko, lagi ka nalang lasing, hindi mo malang na-enjoy. Ang yummy niya, Heaven! I slightly knocked her head. Yan talaga naiisip mo? I was drunk last night. Before lasing din ako pero natatandaan ko ang lahat but last night, I can't remember anything. I am frustrated. You're frustrated because you can't remember your second steamy night? Nakangising tanong nito. Nagawa pa talaga nitong mga asar. Margarita! Mas na-stress ako sa mga tanong niya. Chill, pinapagaan ko lang naman nararamdaman mo. Nangyari na, wala na tayong magagawa. Just ready for the consequences. Talaga kasing nag-o-overthink kaya na-stress ka. Just go with the flow. Hindi ko sinabing okay lang ang nangyari pero try to think less. Huwag kang advance mag-isip minsan. I look at her. She's right. I always overthink. I can't help it. Kahit noon pa man pero hindi ko maiwasan. That taught me how to be a perfect one. Kaya nasanay akong pinag-isipan ang lahat ng bagay bago magdesisyon. Kahit matagal na akong wala sa poder ni Dad, dala-dala ko na ang mga natutunan ko sa kanya. I set rules para sa sarili ko. Dapat nasusunod ang lahat ng iyon pero sa ikalawang pagkakataon, Rafael Mercado ruined everything. My rules, my peaceful life. Siya ang laging dahilan kung bakit lagi akong nakakagawa ng malaking pagkakamali. Hindi ko dapat sinisisi si Rafael. Wala siyang alam, wala siyang kasalanan pero siguradong damay siya. Dahil una pa lang kahit hindi niya alam, may mga buhay nang kumukonekta sa amin dalawa. Ang kambal. Umalis din si Margarita matapos namin mag-usap o mas tamang sabihin na matapos niya akong sermonan. Minsan sapat na ang sermon ni Margarita para matauhan ako. Kahit na madalas may pagkabaliw ito, maaasahan talaga ito. Nagmamadali pa ito dahil tumawag ang ama nito. Tila may problema na naman sa kanila. Tinanong ko naman siya pero okay lang daw. Dumating ang araw ng linggo. Wala namang kakaibang nangyari. Tama si Margarita, masyado lang ako nag-overthink. I always focus on the past and future kaya minsan hindi ko na na-enjoy ang present. My present is my 2 lovely sons kaya sa kanila lang dapat nakafocus ang atensyon ko. We just stayed at home. Nag-bonding kami buong araw. Gusto kong bumawi ng husto sa kambal dahil minsan masyado na rin akong abala sa trabaho at si Nerma na lang ang nag-aasikaso sa kanila. We played and watched movies together. Kinagabihan habang naghahanda ako para matulog ay napangiti ako nang makita ko ang kambal na nakasilip mula sa siwang ng pintuan. Mommy, can we sleep with you? Ryle asked. Samantalang si Ryan naman ay dumiretso nang humiga sa kama. Sure. Can I not go to school tomorrow, Mommy?
Nakapout na tanong ni Ryan. Umiling ako, bigla itong dumapa habang pinagdikit ang mga kamay. Mommy, please. Ryan, you need to go to school. You need to study. Paliwanag ko at lumapit dito. But school is boring. Giit nito. It is, but we have no choice. We need diploma to have a job. Seryosong saad naman ni Ryle. This little man is too mature for his age. Nakalabing nagsalita si Ryan. We are still young. We are not allowed to work yet. I mean, when we grow up, we will work. So mommy will not be always busy and tired. I have the twins. I am lucky to have them. They are my gems. Hindi ko kakayanin kapag nawala sila sa akin. You're still young. Ryle, just relax and enjoy yourself. Mommy will work hard for both of you. Don't worry about me. Remember that mommy is a strong woman, right? We are enjoying. But Ryan always, I will go to school tomorrow, Mom. Let us sleep. Putol ni Ryan sasabihin ni Ryle at hinila na ito para humiga. Don't tell her. Rinig ko pambulong ni Ryan sa kakambal. Kumunot ang noo ko. Don't tell me what, Ryan? Nothing, Mom. Good night. Anito at humalik sa pisngi ko bago pumailalim sa kumot. Bumaling naman ako kay Ryle pero wala akong natanggap na sagot dito. He just shrugged his shoulder. Good vibes lang. Manifesting more customer, please. Bubulong-bulong ni Margarita habang nag-aayos siya para sa pagbubukas namin. Lunes na naman kaya paniguradong magiging busy kami. Kadarating ko pa lang, hinatid ko muna ang kambal sa eskwelahan nila bago dumiretso sa boutique. I owned a fashion brand, Sec. We sell wedding gowns and this is my dream before. Pangarap na isinantabi ko dahil iba ang gusto ni Dad. I want to be a fashion designer, a wedding gown designer to be exact, and my own brand, but Dad disagreed. He wanted me to take business course and to please him. I followed what he wants. Mahilig ako mag-design ng mga wedding gowns. I want to see the beautiful smiles of every girls wearing the gown I designed for their special day. Kaya nang maibenta ko ang kotseng iniregalo ni Tita Cordelia noon, ginamit ko ang natira upang simulan ang pangarap kong naudlot dahil mas pinili kong sundin ang gusto ni Dad. Mahirap sa una lalo na at may mga anak ako pero nagawa kong pagsabayin ang pag-aalaga sa kambal at ang pangarap ko. And now nakikita ko na ang bunga ng mga paghihirap ko. My brand is starting to be known. Dati hirap na hirap kaming humanap ng mga customer pero ngayon puno ng schedules namin and I am happy for the success of my boutique with the help of my staffs, especially Margarita. Good morning. Bati ko sa lahat. Umaga pa lang pero abala na sila. Good morning, Ma'am Heaven. Angie greeted back. She's petite but have a cute smile. She's the receptionist in the boutique. Good morning. Blooming ka yata. Sana all. Bati naman ni Margarita. Nakaupo na ito ngayon at abala na sa inaayos na bulaklak. I am always blooming, Marge. Sagot ko at kumindat dito. Sabi ko nga. She rolled her eyes. Sana all nadiligan. Bulong nito na hindi ko naintindihan. Ha? Never mind. Nagkibit balikat na lang ako at pumasok sa opisina ko. Marami pa akong dapat na gawin. May mga papel pa akong dapat na ayusin at may sketch pa akong dapat na tapusin. I stretched my arms after I was satisfied to my final sketch. It's an off-shoulder mermaid wedding gown. I just put some details to make it more elegant. I stand up and went outside my office. There are some customers assisting by my stops. The door opened and an unexpected visitor came in. The sound of her high heels can be heard. She walks like a model in a runway. She removed her sunglasses and looked around. Her eyes landed on me. Hello, Heaven. Are you surprised to see me? She is smiling wickedly. Cassandra, please. If you are here to make a scene again, forget it. I replied, trying to dismiss her. The last time she went here, she created a big scene. She accused me of stealing her soon-to-be boyfriend, Calvin. Calvin and I are just friends but she refused to believe. No, I won't make a scene. My presence is enough to make one. I am here to ask you to design me a wedding gown. I can feel that soon I am getting married. She dreamily said. I nodded my forehead. Really? That's good news. I am happy for you. I gave her my fakest smile. Finally, she will stop pestering me. That's good news for me. Yeah?
Calvin will gonna marry me. Sigurado akong hindi ka na niya magugustuhan matapos na nangyari. Lalong kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Hindi ko masundan ang ibig niya sabihin. What do you mean? Ayos lang sa akin kung magpakasal sila ni Calvin. Hindi naman kami at kung talagang gusto siya ng kaibigan ko wala akong magagawa. Pero pakiramdam ko may laman pa ang huling sinabi niya. Ano nangyari na ibig niyang sabihin? Never mind. I am just here to tell you the good news. Maarte nitong muling isinuot ang sunglasses. I furrowed my brow at her. I hope your dream comes true. I said sarcastically. Of course it will. My dream will come true once Calvin awakens from his nightmare. Which is you. She said, pointing to me. Bye. Maarte niyang kinaway sa akin mga daliri bago tuluyang lumabas. Naiiling na lang ako habang tinitingnan siyang papalayo. May duda talaga akong takas sa mental ang babaeng yun. Mula sa likod ko ay nagsalita si Margarita. Pinigilan kong matawa sa sinabi niya. She's getting married na daw. Baka masaya lang kaya pinagsisigawan sa lahat. Komento ko. Kahit na alam kong imposible ang sinabi ni Cassandra. Wala akong choice kundi ang sakya na lang. Baka magkagulo pa kapag kinontra ko. May pagka-warped pa naman si Cassandra. Kanino? Kay Calvin? Umismi dito. Alam kong balaw siya kay Calvin pero ikaw naman ang gusto noon, hindi siya. Delusional na lang talaga yung si Cassandra. Maganda sana kaso may sayad talaga. Anito at bumalik sa pwesto niya kanina. Calvin admitted he likes me, but the only thing I can offer him is friendship. He's a nice guy but I'm not ready to commit to a relationship just yet. Mas kailangan ng kambal ang atensyon ko at ayoko mahati iyon kapag nakipagrelasyon ako. While Cassandra is a daughter of a mayor. She likes Calvin since the beginning pero hindi naman ito pinapansin ng isa. Kaya ako ang pinipesta nitong palagi. Tila sa akin ibinabaling ni Cassandra ang asar niya sa pandadadma sa kanya ni Calvin. When I look at my wristwatch, it's already 12 o'clock. I return to my office to eat lunch before continuing my work. Rather than buying or eating outside, I always bring my own food. I simply reheat it in the pantry microwave. My phone rang just as I was about to open my lunch. It's Mrs. Valencia, the school principal where the twins are studying. Hello, ma'am. Hello, Mrs. Rodrigo. This is a student from Adams School. I apologize for disturbing you, but you must come to school. Your twins got into an argument with a classmate. The principal informed me. Okay, ma'am. I'll be there in a minute. I replied. Nagmamadaling kinuha ko ang bag ko at lumabas ng office. Where are you going? Nagmamadali ka yata. Margarita asked. Nakasalubong ko siya habang nagmamadali akong lumabas ng opisina. Tumawag ang principal ng kambal. Napaaway daw. Kailangan ko pumunta ng school. Nag-aalala ang sagot ko. Ha? Bakit daw? I don't know. Ikaw na muna bahala dito. Bye. Saad ko at mabilis na lumabas ng boutique. I drove hastily. I'm concerned because this is the first time the twins have fought with a classmate. My twins have never been in trouble before, especially Ryle, who is always calm. They are still children, which is natural for others with other children. But I know my children, and they are not troublemakers. I dashed to the principal's office. I noticed my twins and another child sitting next to her mother. I worriedly approached my children to check on them. Are you okay? I inquired. They both nodded. Are you sure? Paninuguro ko pa sa kanila. They nodded again. Ang anak mong nanakit kaya malamang okay lang sila. Singit ng babaeng nandoon bago ako inirapan. Gusto ko siyang sagutin pero pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Nandito ako para sa mga anak ko, hindi para maging maldita gaya ng babaeng nasa harapan ko. Miss Rodrigo, I called you because your twins push and punch their classmate. Pagbabalita ng principal at tumingin sa mga anak ko na tahimik na magkatabing nakaupo sa isang tabi. I look at her apologetically. I'm sorry, ma'am, but may I know what exactly happened? Hindi sa bias ako pero kilala ko mga anak ko. Hindi pala away ang kambal lalo na si Ryle. Makulit lang si Ryan pero hindi naman ito nananakit. Ito lang ang unang beses na nangyaring makapag-away sila. Hindi pa ba sapat na may pasang anak ko? Ano pa bang gusto mong malaman? Singit naman ng nanay nang nakaaway ng mga anak ko. Kanina pa masama ang tingin nito sa kambal habang walang tigil sa pagpaypay ng kanyang hawak na abaniko. Gusto ko lang naman pong malaman ang buong pangyayari.
Kilala ko po ang mga anak ko. Hindi sila mananakit ng basta-basta na lang. Mahinahon kong paliwanag. Hindi mananakit pero sinuntok ang anak ko. Bully ang mga anak mo. Yan ang totoo. Napatayo na ito habang tumataas ng boses. Mrs. Panlilo, calm down. Maupo po muna kayo. Pagpapakalma dito ng principal. Umupo naman ito pero pasimple pang umirap muna sa akin. I want the tutors to be punishment for what they did to my son. Saad ni Mrs. Panlilo nang makaupo na ito. Palihim ako napaismid sa sinabi nito. Hindi pa rin ako naniniwala na basta-basta nalang mananakit ang mga anak ko. Siguradong hindi sila ang nagsimula ng away. Hindi ko sila pinalaking basagulero. Hindi gaya ng anak nito na nagawa pang dumila sa mga anak ko. Miss Rodrigo, we decided to suspend your sons for 2 weeks to reflect on what they did. Pag-iimporma ng principal na ikinainit ng ulo ko. What? Mawalang galang na po pero hindi po ako makapapayag sa gusto ninyo. Hindi naman po yata patas na basta na lang sila parusahan kahit hindi natin alam ang totoo nangyari. Bakit hindi natin tanungin ng mga bata para malaman natin kung ano ba talaga nangyayari? Kung talagang anak ko ang may kasalanan, tatanggapin ko po ang pasya ninyo. Pero hindi niyo po pwedeng suspindihin ang anak ko ng ganun-ganun na lang. Depensa ko. Maaaring may kasalanan ng mga anak ko dahil nakipag-away ang mga ito pero unfair ko ang mga ito lang ang mapaparusahan. Hindi ako papayag. Umismid naman si Mrs. Panlilo. Palibasa, walang amay ang mga anak mo kaya hindi naturuan ng magandang asal. Nanakit ng kapwa estudyante kaya dapat lang na maparusahan sila. Matalas ang dila nito. Huwag niyong panghimasukan ng personal na buhay namin. Pinalaki kong mabuti ang mga anak ko. Wala kayong karapatang pagsabihin ako ng ganyan. Sigurado na akong ang anak niya ang nagsimula ng gulo. Mukhang may pinagmanahan ito. Okay, para matapos na ito, tanungin ulit natin ang mga bata. Patrick, what happened? Singit ng principal at tinanong ang anak ni Mrs. Panlilo. Ryan pushed me. Then, Ralph punched me. Naiiyak na sagot nito. Siguro naman sapat na ang narinig mo. Mataray na tanong ni Mrs. Panlilo. Tinanong niyo rin ba ang mga anak ko kung bakit nila ginawa iyon? Balik tanong ko sa kanila. Binaliwala ko ang katarayan ng ginang na nasa harapan ko. Hindi ako papayag na basta na lang parusahan ng mga anak ko nang hindi naririnig ang side nila. Ryan, Ryle, tell us the truth. Why did you guys hurt Patrick? Tanong ng principal sa mga anak ko. Tumingin muna sa akin ng kambal. Tumango naman ako sa kanila encouraging them to tell the truth. He always tried to get Ryle's food. I just helped my baby brother. Ryan confessed them and he looked at me with teary eyes. He kicked Ryan. That's why I punched him. He always teases us because we have no daddy. Tila nagpanting lalo ang tenga ko sa sinabi ni Ryle. Naawa ko sa mga anak ko at umusbong ang galit ko sa mag-inang nasa harapan ko. I think your son is the bully here, Miss Panlilo. Not my kids. Umirap naman ito sa akin at maras na nagpaypay muli ng kanyang abaniko. My children's 2-week suspension has been lifted. Instead, Mrs. Panlilo's son will be punished. Hindi naman talaga tama na basta na lang masususpend ang kambal gayong pinagtanggulang naman nila ang sarili. Pa-victim lang talaga mag-inang iyon. When we arrived at the parking lot, the twins said, I'm sorry, Mom. I look at them. It's okay, kids. I am not angry. Hindi ko sinasabing okay lang na makipag-away pero naintindihan ko nangyari. I am sorry kung nabubuli kayong dalawa. Dahil wala si Daddy. Alam niyo namang busy siya sa work abroad, di ba? It's a lie. Alam kong mali but I can't find a proper explanation. Hindi pa ako handang sabihin sa kanila ang totoo. It's okay, Mom. Ryan said. But when will he come back? Ryle asked. Mommy is always here. I will protect you both. You don't fight with your classmate again. Instead, tell me if someone bullies the two of you, okay? Pag-iba ko ng usapan, bago muling lumakad papunta sa kinaroroonan ng kotse namin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko iiwasan ang mga tanong nila tungkol sa kanilang ama pero hindi pa ako handang sagutin ang lahat. We're about to get in the car when another vehicle pulls in front of us. A handsome man stepped out of the car. Tito Calvin! Ryan exclaimed with delight. Hello, guys! He said with a smile as he carried Ryan. I went to your shop and Margarita told me what had happened. I'm worried, which is why I followed you. I can't help but to smile back.
Hindi ka na sana nag-abala pa. Pasensya na. Hingin pa umanhin ko bago ito binigyan ng ngiti. Medyo napatrouble lang ang kambal pero okay na. I understand that he is preoccupied with his work. Calvin is an engineer who runs his own construction company. Tapos nagagawa pa niya mag-abala para dalawin ako at ang kambal palagi. Alam kong boss siya pero sobrang busy niya kaya minsan nahihiya na ako sa kanya. I am not busy and I really have planned to visit you. May importanteng bagay sana ako sasabihin kaso nalaman ko na paaway nga daw ang kambal kaya hindi ko maiwasan mag-alala. Paliwanag nito. Bumaling ito sa kambal. Kids, what happened? Okay lang ba kayo? Sabay naman tumango ang kambal. We are fine, Tito. But Mommy is worried. Promise we will not fight with someone again? Ryan said and raised his right hand as a pledge. You better be. So just tell me next time to make your mom not worry. We will beat them. Calvin! Akala ko pa naman pagbabawalan niyang makapag-away ang kambal. Yun pala kakampihan pa niya. Tumawa naman ito. Relax, I was just kidding. Sinimangutan ko ito. Huwag mong turuan ang kalokohan ng mga anak ko. Kalokohan pa lang ni Ryan, suko na ako. Saad ko bago nagpaalam sa kanya. Mauna na kami, may trabaho pa ako. Saka alam kong busy ka. Salamat ulit sa abala at pag-alala mo. Hindi ako busy ngayon. Saka hindi kayo abala. Gusto mo gumala pa tayo para patunayan ko sa'yo eh. Weka nito bago ako kininditan pero inirapan ko lang siya. Nagpapakute pa ang loko. Guys, wanna go somewhere? Baling nito sa kambal. Bookstore? Amusement park? Mabilis na sagot ng dalawa. Kung kanina ay tahimik lang mga ito, ngayon tila'y bumalik na ang mga sigla nang marinig ang tanong ni Calvin. Ikiniling ni Calvin ang ulo niya bago tumingin sa akin. Paano ba yan? Next time na lang. Hindi pwede ngayon. May trabaho pa ako. Kontra ko. Let's go to park. Pakiusap ni Ryan. Bookstore. I want to buy a new book. Ryle said. Calvin interrupted the twins. Okay, we will go to the park first. Then after that, we will go to bookstore. Deal? Sabay naman tumango ang kambal sa sinabi niya. Okay, let's go. Yaya ni Calvin. I'm sorry, but I still have a work. I can't go. Madami pa akong naiwan trabaho kaya kailangan ko pang bumalik sa store. Iniwan ko lang talaga iyon kanina dahil sa kambal. May deadline pa kaming hinahabol kaya hindi pa ako pwedeng magpaisi-isi lang. Come on, Heaven. Just this once. Pagbigyan mo na makukulit mong chikiting. Nakangiti pa rin saad ni Calvin. He smiles a lot. Lumalabas ang dimples niya na ang cute tingnan. Calvin is a perfect catch. Guwapo, mabait, matalino at mayaman. Ideal man talaga siya, kaya nga siguro baliw na baliw sa kanya si Cassandra. Mommy, please? Pakiusap ni Ryan habang magkasaliko pa ang mga kamay. What? Magsasalita pa sana ako pero naramdaman ko na may humihila sa damit ko. It's Ryan. Please? I didn't know but I can't say no to Ryan when he look at me. Mahinahon lang siya pero nakikiusap ang mga mata. Okay. You guys want? Pagsuko ko. Pumalakpak naman si Ryan sa tuwa. Hyper talaga itong palagi. Habang pasimpleng umiti naman, si Ryle. Mag-overtime na lang siguro ako. Okay lang na mapuyat ako kung makikita ko namang masaya ang mga anak ko. Maliit na bagay lang iyon kumpara sa kaligayahan nila. May dala akong kotse. Mauna ka na lang, susunod kami. Wika ko kay Calvin habang inaalalayan si Ryle na sumakay. Mommy, can I ride to Tito Calvin's car? Tanong ni Ryan habang nagmamakaawang nakatingin sa akin. They are really close lalo na at in-spoil siyang masyado ni Calvin. Okay. Tumango naman si Calvin bago sila sumakay sa kotse. Nauuna sila sa amin. Why you want to go to the park? Hindi ka naman mahilig sa maraming tao. Tanong ko kay Ryle habang nagmamaneho ako. Tahimik lang kasi ito. But Ryan wants to go there. I just want to see him happy. Seryosong sagot nito. Hindi ko maiwasang mapangiti sa sinabi nito. I feel overwhelmed with my son's answer. Mommy, love you both. Always remember that. You are more matured with your brother. But I also want you to enjoy like him. Listen up, baby. Payo ko dito. Ryle is the type of person who can easily understand the people around him. Ryan is just noisy, but he always protects me. I want to do the same. I want to protect you and him, because Dad can't do. Natigilan ako sa sinabi ng anak ko.
Bata pa siya pero tila maaga nang tumatanda ang isip niya. This is my fault. Nag-aalala siya dahil wala ang pumuprotekta sa kanila. Hindi gaya ng ibang bata na mayroong masaya at buong pamilya.